impact drill na hindi na gumana. Testing natin sa 220 volts. Makita to na na fake. Testing natin sa 220 volts. Pindutin natin yung switch. Wala, hindi siya gumana. Tingnan natin yung loob nito kung nasaan yung sira niya. Gamit tayo ng digital tester. Lagay natin sa continuity. Set lang natin sa continuity. Check natin kung pumapalo. Ay, pumapalo yung continuity. Lagay natin sa plug. Tapos, pindutin natin yung switch. Kung papalo, hindi siya pumalo. Kahit reverse forward natin, wala rin. Eto na, tanggalin natin yung switch. Siyempre may nakaano pa siyang lock sa niya, cord. Kailangan backlasin. Hahanapin natin yung kung ano yung problema nito. Itetest natin sa dalawang tornilyong yan sa may switch. Tsaka sa plug, bali sa cord niya mismo. Check natin kung may putol siya. Check natin. Nasa continuity pa rin yung tester ko. Sa plug at saka sa dalawang tornilyong dyan sa sa may switch. Check natin. Kung may putol nga ba. Kung papalo. Sa kabila. Ayun, pumalo. Okay yung isang linya niya. Yung kabilang linya. Wala. Ibig sabihin, yung isang wire niya may putol. Check naman natin sa dalawang tornilyo sa may switch. Connection, nakakonect na yun sa mga carbon brush, armature, stator, at sa reverse forward niya. Check natin kung pumapalo. Pindutin ng switch. Ayun, pumalo. Lipat natin yung reverse forward niya. Kung papalo. Ayun, pumalo. Ibig sabihin, ang problema lang nito yung wire niya. Sa cord niya sa 220 volts. Tatanggalin lang muna natin to. Tanggalin natin sa dalawang tornilyo niya. Maganda talaga pag may tester, kahit ikaw na mismo mag-repair ng power tools mo. Pag mga ganitong sira lang, yung mga lang to, mga simpleng sira lang. Tatanggalin ko na kabilaan. Medyo mahigpit pa yung isa. Yon, natanggal din. Tayo dito, magpuputol. Gamit lang tayo ng long nose. Magpuputol tayo sa wire niya. Tapos maya i-check natin yung wire niya. Tanggalin natin yung balat. Tapos pagdidikitin natin yung dalawang wire na to. Siyempre, gagamit lang tayo ng continuity. Check natin sa plug. Papalo. Hindi na pumalo. Ibig sabihin, papalitan ko na lang tong wire na to kasi medyo maikli na rin to .
Baka maubos kasi kung paputol-putol tayo. Ito, kumuha ako ng kahit second hand na wire. Check natin bago natin ikabit. Pagkabitin ko yung dalawang wire, check natin sa plug kung papalo. Ayun, pumalo na. Ito yung papalit natin. Madali lang matuto mag-repair nitong power tools basta may digital tester kang gamit. Kabit na natin yung cord niya sa dalawang tornilyo. Kung gusto matutong mag-repair, manood lang sa mga video kong i-upload kung paano ko sila nire-repair. Higpitan na natin yung tornilyo niya sa isang wire. Ganon din sa kabila. Pasok muna natin sa kabilang tornilyo niya. Sigurado hindi mahatak siya kapag hinigpitan para hindi siya matanggal pag tinesting na. Ito, higpitan muna natin. Kaya hindi na siya nahatak. Balik na natin yung switch niya. Ayusin lang natin yung mga ano niya para pag kinabit na yung takip niya, walang umaharang. Ayusin lang natin yung mga wiring niya. Balik na natin yung lock niya sa cord para pag hinatak to hindi siya mahatak kasi naka-lock siya. Testing muna natin bago ikabit yung takip. Testing muna natin sa digital tester. Sa cord. Diyan sa may plug. Tapos pipindutin yung switch kung papalo siya. Namatay pa yung tester. Testing natin. Ayun, pumalo. Reverse forward. Ayun, pumalo. Ibig sabihin, okay na to. Testing na natin sa 220 volts kung gagana na siya. Gumana na, lipat natin. Ayun, gumana na. Ganun lang siya kadali i-repair basta may tester ka.